Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung problema sa Department of Transportation. Yung nakakalungkot na balita na 400 engineers nag-resign. Hindi lang yung resignation, pati mga contractual workers, kawawa. 2 buwan na wala ng sahod. So, nasaan ang budget? So ito, may interview ni Katunying sa bagong naitalaga na secretary ng DOTR, si Secretary Vince Dizon. Pakinggan natin. Katakot-takot na engineers ang nag-resign sa DOTR. Nakakalungkot po. Mga gano'ng karami po yan? Ang report po sa akin, 400 po ang umalis. In the last, I guess, 6 months, 8 months. So, Dahil, ano pa po dahilan? may mga administrative pong naging problema eh. No? Medyo may mga na-delay po ang sahod. Naku po. So, syempre po, ang engineers po, highly, highly coveted yan eh. Talagang in demand po yung Tama mga, po yan. dahil yung mga skills na yan, bira. So, syempre na-offer sa private sector, mas maganda ang sweldo, at hindi na ho kinakaya yung minsan may mga nadidelay. Totoo po bang may mga nasa 500 empleyado ng mga contractual ang hindi pinapasweldo ng DOTR 2 buwan na? Hindi ko po alam yung exact number, pero meron po akong sa aking mga briefing, meron po mga nagsabi sa akin ng gano'n. So, kaya nga po, kailangan na pong pumasok yung ating bagong team para po mapabilis na po talaga yung pagpapasweldo agad-agad. Totoo po ba na katakot-takot na engineers ang nag-resign sa DOTR? Dinobli ko lang ha. Nakakalungkot po. Mga gano'ng karami po yan? Ang report po sa akin, 400 po ang umalis. In the last, I guess, 6 months, 8 months. So, Dahil, ano pa po dahilan? may mga administrative pong naging problema eh. No? Medyo may mga na-delay po ang sahod. Naku po. So, syempre po, ang engineers po, highly, highly coveted yan eh. Talagang in demand po yung Tama mga, po yan. dahil yung mga skills na yan, bira. So, syempre na-offer sa private sector, mas maganda ang sweldo, at hindi na ho kinakaya yung minsan may mga nadidelay. Totoo po bang may mga nasa 500 empleyado ng mga contractual ang hindi pinapasweldo ng DOTR 2 buwan na? Hindi ko po alam yung exact number, pero meron po akong sa aking mga briefing, meron po mga nagsabi sa akin ng gano'n. So, kaya nga po, kailangan na pong pumasok yung ating bagong team para po mapabilis na po talaga yung pagpapasweldo agad-agad. Totoo po ba na katakot-takot na So, yan, klaro, inamin na ng bagong sekretary. Okay, in fairness, dito sa bagong sekretary, magaling daw, matino itong Vince Dizon kasi nag-serve siya panahon ni PRRD in so many capacities. I think sa COVID-19 response. Basta marami akong nabasang comments. Ayos daw na secretary ito. Ang problema yung nakaraan. Ang tanong sa presidente, bakit hinayaan ng presidente na halos inabot ng 3 taon bago niya sinisanti? Noon pa, marami ng kapalpakan yung previous secretary, Jaime Bautista. Yun na lang, yung mga brownout noon sa NAIA. Tapos, nabansagan ang NAIA na worst airport sa buong mundo. O under ng DOTR yan eh. Dahil sa isang secretary na don't know, kulang sa Alam nyo, noong January 1 of 2003, na biyahe kami, nasa airport kami, pauwi from Manila to Mindanao. Nako, na-timingan namin ang brownout. Yung walang power outage, buong NAIA. Nagkagulo ng todo. Kawawa. Walang matulugan, ang mga airlines, walang ginawa pag-asikaso sa mga Tapos, yung mga pahayag noon ng Secretary Bautista na malamya, na sinasabi niya mga inaasikaso ang mga pasahero ng mga airlines. Kaya galit na galit ako noon. Nag-vlog ako na, Secretary Bautista, punta ka dito. Hindi kami inaasikaso.
Makita mo ang kalagayan namin to, natutulog kami sa simento, punta ka dito. Sabi ko kasi sabi. Anyway, weak leader, kung anong klaseng amo, yun din. Kaya sana maayos na itong bagong pamunuan. Kasi, yun nga, napatunay na kahit ako nung pandemic, naririnig ko na yung Vince Dizon na inaasahan ni Pangulong Duterte na gumagalaw panahon ng pandemic. So, pero mo yan, contractual ka. Maliit ng sweldo, hindi pa naibibigay ng nadidelay pa, ay talagang maging underperformer ka talaga. O yung engineers, ganun din, delayed ang sweldo. So, bakit delayed? Nasaan yung budget? Oh, speaking of delayed, mga sundalo natin, pinangakuan ng increase sa kanilang allowance sa pagkain. Ibinida ng Speaker of the House. Nasaan na yung increase? 350 pesos sana per day. Dati 150. Marso na ngayon, wala pa rin. Kawawa ang ating mga sundalo. Ang mga sundalo, hindi naman pwedeng magreklamo, tiis-tiis na lang. Kaya nga, ang armed forces naman, tahimik. Sabi, na-incorporated na sa budget, approved na. Hanggang budget lang. Kaya, yan, si General De Leon, yung kanyang post, na pwede naman daw, makapaghintay ang mga sundalo, meantime, na hindi pa nire-release yung pondo, ang ulam ng mga sundalo, piniritong budget. Sinampalukang budget. Pinak budget. Ay, nako. So, what's happening sa ating gobyerno? Nasaan ang mga pondo? Napunta na sa mga proyekto ng kung kani-kaninong proyekto. Unahin nyo ang mga government workers. Sweldohan nyo po ng yung eksaktong panahon, wag ma-delay. Ibigyan nyo na po ang iprinamis na pangkain, food allowance ng mga sundalo. Kawawa ang ating mga sundalo. Okay mga kaibigan, salamat po sa inyong palaging panonood sa ating channel. Nakakatulong po kayo. Itong channel na ito, yung sweldo is tinutulong natin sa Talaandig na tribo sa Bukidnon. Sira-sira po ang mga bahay nila, butas-butas ang mga yero, bubong nila. Pag nag-ulan, wala na, hindi na sila makatulog ng mahimbing. Kaya bumibili tayo ng yero at pako, ibinibigay sa kanila. So panoorin nyo ang video na ito. Malaking tulong nyo sa tribo. Sana ituloy nyo ang panonood na hindi kayo mag-skip ng ads. Muna po ni ang balay din sa Sitio Garden, sakop sa may Tikalaan, Bukidnon. So, muna ni ang ilang balay ug akong bisitahon si ante. Ayo ante! Oh. Maayong hapon ante! Mo sa among balay nga buslot na. Ay, yung balay ante nga bulsot na! Oy, grabe naman ante, daghan naman kaing bulsot sa imong balay. Kusog ang ulan, wa nay kuan ani, mala. Wala na uga. Oo, wala nay uga.